ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo ng Iglesia ni Cristo. Ang mapapanood ninyo ay ang programa ni Romy Espanyol na INCM Exposed. Halina at atin ng panoorin. Walang takot na pagtubulgar ng mga katiwalian ng Iglesia ni Cristo. Makatotohanan ang paghahayag ng kabulukan ng reliyong ito. Mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na wala sa Biblia, manapa laban sa Biblia. Na sila lang ang may karapatan, sila lang ang may karapatang manalangin, humingi at bigyan. Yan ay isang malaking kasinungalingan. Mahal namin kayo, hindi lang ninyo kami naunawa. Humanda kayo! INCM Exposed! Magandang gabi po mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao at dispensa po sa pagkaantala po nitong aming segment na ito dahil sa nagkaroon po ng ilang technical na problema. Hindi ko po malaman kung may kinalaman itong nasa likod ko na mayroon pong eroplano na may hilang tangke na yung eroplano po'y kumakatawan sa ibon o sa kabayo na matulim pa kayo sa agila at yun namang tangke ay kumakatawan sa karo na parang ipo-ipo. Well, kidding aside mga kababayan ay minsan pa'y bumabati kami ng isang magandang gabi at sa bahagi pong ito ng aming pagbubunyag ay bibigyan daan po namin yung pong reaksyon ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, ugnay po dun sa ibinunyag po namin ang nagdaan. Na ito po'y may kinalaman, mga kababayan, doon po ba sa aming ibinunyag na ang tangi lamang may karapatan na bumasa at umunawa po sa Biblia ay ang kinikilalang sugo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo at ang mga ministro sa Iglesia. At amin ding inilantad ang katotohanan na ang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo ni Manalo ay indirekta po na binabawalang magbasa ng Biblia. Yun po ang kanilang reaksyon. Hindi raw sila binabawalang magbasa ng Biblia. At yun ang gusto naming bigyan daan ngayon sa parting ito ng ating programa, INCM Exposed, para amin pong tiyakin sa inyo na ipinahayag man namin na ang tanging may karapatan na umunawa, magbasa ng Biblia ay ang mga ministro sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, yun po'y mula din sa pagtuturo nila. Hindi naman po sa aming galing yun kundi sila mismo ang nagpatunay niyan. Ano pong katunayan niyan, mga kababayan? Lalo na sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na nakikinig po sa gabing ito. Kanino po ba nagmula yung pahayag na tanging mga ministro lamang ng Iglesia ni Cristo ni Manalo ang may karapatang bumasa at umunawa ng Biblia? Babasahin po namin sa inyo sa isang aklat na ang pamagat ay kasaysayan ng Iglesia na itinatag ni Kristo, na ito po ay inilathala mismo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, ay ganito po ang ating mababasa sa pahina 166. Ang kabanatay 29, ang Iglesia ni Cristo sa huling araw. Ikaapat na bahagi, ang mga aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Pansinin po ninyo, mga kababayan at mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, uulitin ko lang ang tanong, sino po
Sino po ang nagpatotoo na ang may karapatan lamang bumasa, umunawa ng Biblia? Mga ministro lang sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ito po ang nakasulat sa pahina 169 sa letra E. Pansinin po ninyo, sumasampalataya siya na ang may karapatan lamang na makaunawa at magturo ng dalisay na ebanghelyo ay ang mga taong sugo ng Diyos. Ito pong binasa po natin, mga kababayan, ay patotoo mismo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na sila po'y sumasampalataya na ang tangi daw may karapatan na makaunawa, magbasa ng Biblia, do taong mga sugo ng Diyos. Sino po ba yung tinutukoy nilang mga taong sugo ng Diyos na may karapatang magbasa ng Biblia? Babasahin po natin sa kanilang pandoktrina. Ito po ay serye 1976, 1977, sa pahina 19, leksyon bilang 8, at ang paksa po si kapatid na Felix Manalo, ang sugo ng Diyos sa huling araw. Babasahin po natin sa ikawalong bahagi ng tanong. Ano ang karapatan ni kapatid na Felix Manalo at ng mga ministro sa Iglesia ni Cristo sa pangangaral ng Ebanghelyo? Mapapansin po ninyo, mga kababayan, sa katanungan pa lamang, meron na ipinakikitang karapatan. Si Ginoong Felix Manalo, na kinikilala nilang sugo sa kanilang iglesia at yung mga ministro mismo. Kaya ang tanong ay ano raw ang karapatan? Ano nga ba ang karapatan? Basahin natin dito sa kanilang sagot. Hinulaan ng may hawak ng tatak at ang magtatatak at ang pagtatatak ay ang pangangaral ng Ebanghelyo. Ano raw yung karapatan, mga kababayan, nitong kanilang kinikilalang sugo na si Felix Manalo at ang mga ministro sa Iglesia ni Cristo? Ang sabi po nila, merong binabanggit silang may tatakanya, merong magtatatak, at ang pagtatak, pangangaral ng Ebanghelyo. Alin po ba yung tinutukoy nilang tatak? Napag-aralan po natin ang nagdaan yan eh. Binabanggit po sa Efeso, 1:13 hanggang 14, pangangaral ng Ebanghelyo. At ang magtatatak ay si Manalo, si Ginoong Felix Manalo, at yung kanyang mga ministro, sa pamamagitan nga ng pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya maliwanag, mga kababayan, na ang ipinakikilala po nila na tangi na may karapatang umunawa ng Biblia ay walang iba, kundi ang kanilang kinikilalang sugo na si Felix Manalo at ang mga ministro sa Iglesia ni Cristo. Sila lamang, ayon sa kanila, ang may karapatang umunawa, bumasa, mangaral ng Ebanghelyo. Kaya nga nagtatatak ayon sa kanila. Ngayon, ang katanungan po natin, mga kababayan, paano po yung mga tao na gustong bumasa, makaunawa ng Ebanghelyo, katulad ng mga kaanib mismo sa Iglesia ni Cristo? Diyan po sila nagre-react eh. Binabawalan daw kaming magbasa ng Biblia. Yun ang sabi nila, pero uulitin ko tanong. Ayon mismo sa kanila, sa tagapagturo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, paano po yung tao na gustong bumasa? Gustong umunawa ng mga pahayag na nakasulat sa Biblia? O tingnan ninyo ang kanilang pagtuturo. Balikan po natin itong kasaysayan ng Iglesia na itinatag ni Kristo, na ito po'y inilathala ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ito po sagot nila. Pahina 169. Pansinin nyo't napakalaga nito. Kaya, ang mga tao na nagsikap na ito'y matutuhan sa pamamagitan ng mga paaralan ng sanglibutan ay hindi nakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Paano po yung tao? O maging yung mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo?
na gustong makaunawa, gustong bumasa ng Biblia. Yan po ba'y kanilang mauunawaan? Napakaliwanag po ng pahayag nila. Kahit anyang tao, mag-aral pa sa paaralan, pag-aralan daw ang Biblia, hindi rin nila mauunawa. Kaya ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, hindi po yan ini-encourage magbasa ng Biblia. Indirekta, pinagbabawalan silang bumasa ng Biblia. Bakit? Hindi rin daw nila mauunawa. Kahit sila'y mag-aral sa mga paaralan, hindi nila mauunawa. Bakit hindi raw mauunawa? Yun lamang daw sugo nila. Yun lamang daw mga ministro sa Iglesia ni Cristo ang may karapatan na bumasa, mangaral, umunawa ng santong kasulatan. Yan ituro nila. Ito namang mga kaanib kasi, sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, ang gusto atang mabasa letra por letra. Na ano? Bawal magbasa ng Biblia ang mga kaanib. Ano ba pagkaintindi nyo? Nung sinasabi ng tagapagturo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na kahit ito pag-aralan, hindi nyo mauunawa. Hindi ba ang siyang kahulugan yan? Hindi rin nyo pwedeng basahin yan Sapagkat basahin man nyo, hindi rin nyo mauunawa. Gusto ninyo, letra por letra. Just read between the lines. Ika nga. Pagka ba sinabi nila na hindi nyo mauunawa, kahit nyo pag-aralan, ano siyang kahulugan nun? Kahit kayo bumasa, hindi nyo yan maintindihan. Yan ayon sa tagapagturo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Pero ayon sa Diyos. Yan ang malaking depekto ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Yung kanilang paraan ng pagtuturo. Kaya sasangguni tayo sa Biblia. Sa mga ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, ang Biblia hindi mauunawa kahit basahin. Sa Diyos, ano ang kanyang pahayag? Totoo ba yun? Tingnan natin. Pinagbabawal ang pagbabasa ng Biblia. Tingnan nyo, sabi ng Diyos. Sa Isaiah 34:16, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin kahit isa sa mga ito, hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kanyang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Ayon po sa Biblia. Totoo ba ang itinuturo, pinangangaral ng mga ministro sa Iglesia ni Cristo ni Manalo na ang Biblia, kahit basahin, hindi mauunawa? Ang liwanag ng nabasa po natin. Ang sabi ng Diyos, inyong basahin. Sintido ko lang naman ang gagamitin, mga kababayan Kung ang babasa ng Biblia hindi makakaunawa kahit basahin ito, bakit ipag-uutos pa ng Diyos na inyong basahin? Di ba very simple sasabihin pa ba ng Diyos at iuutos niya inyong basahin kung ang Biblia hindi rin mauunawa? Kaya malaking kabalbalan. Isang malaking kasinungalingan. Yang pagtuturong yan ng mga ministro sa Iglesia ni Cristo ni Manalo na sila lamang ang makakaunawa at pwedeng bumasa ng Biblia. Sapagkat ayon sa Biblia, mga salita ng Diyos, ang Diyos ang may utos, inyong basahin. Ba't tayo nyo ipabasa sa mga kaanib? Sa paraang hindi rin din nila mauunawa. Hindi ba ganyan ang diskarte ninyo Hindi man nyo sinasabing rektahan na wag basahin. Pero ang sabi nyo, ang Biblia, kahit basahin, hindi mauunawa. Siyang kahulugan nun. Ayon yung pabasahin ng Biblia, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Kaya tatanungin po namin kayo bilang pangwakas. Gusto naming tanungin, kayong mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, sino ang inyong pakikinggan? Sino ang inyong paniniwalaan? Ang mga ministro nyo? Nagsasabing ang Biblia, sila lang ang makakabasa, sila lamang ang makakaunawa? O yung sinabi ng Diyos na inyong saliksikin, inyong basahin ang kanyang kasulatan? Very simple yan, mga kababayan. Kaya dalawang bagay lamang ang pagpipilian natin.
mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, sino ang susundin nyo? Yung utos ng Diyos o yung utos ng mga ministro sa Iglesia ni Cristo ni Manalo? Kung ang susundin nyo yung utos ng Diyos, makatitiyak kayo, sa langit kayo. Pero kung ang susundin ninyo ang utos ng mga ministro, makatitiyak din kayo, sa impyerno kayo. At yan ang katotohanan na hindi ninyo kayang tutulan. Kaya hanggang sa muli, mga kababayan, at sana, mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, panahon na para idilat nyo ang inyong mga mata sa katotohanan, buksan nyo ang inyong pakinig para kayo makaunawa ng tunay at dalisay na mga salita ng Diyos. Hanggang sa muli, marami pong salamat sa inyong pakikinig. Humanda kayo! INCMX po! Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Magkomento rin kayo para magpalitan tayo ng mga kaalaman sa napanood nating video. Ang pagbabawal na basahin ang Biblia sa mga miyembro ay isang kultong samahan sa relihiyon. Kaugalian na sa iglesia noon pa na ipinababasa sa mga miyembro ang mga sulat ng mga apostol. At pagkabasa ng sulat na ito sa inyo, ay ipabasa naman ninyo sa iglesia ng mga taga-Laodicea, at basahin naman ninyo ang sulat na mula sa Laodicea. Idinadaing ko sa inyo alang-alang sa Panginoon, na basahin sa lahat ng mga kapatid ang sulat na ito. At sinasabi pa ng Biblia na saliksikin ang kasulatan. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Ang pagbabawal na basahin ang Biblia ay modus operandi upang hindi sila mabisto sa maling ipinapangaral. Kung nagustuhan ninyo ang aking upload video, paki-like naman, subscribe, share at comment. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood.